masaganang buhay at mapagmahal na buhay, mga kapatid, na nagmamasid at nagwawatch sa aking mga videos sa health, wealth, and life basics. So, mag-i-escalate na po tayo doon sa stage na ikinasal ka na, and or may partner ka, live-in kayo, but you decide to end your relationship. Whether it is going to be annulment, legal separation, legal divorce, which is not legitimate in the Philippines, but there is a bill being processed now na i-legitimize na rin ang divorce sa Pilipinas. Ang causes po ng separation, bed and board, whether you're legally married or not, ay number 1 sa research ay infidelity. Yung pagkakaroon ng ibang partner outside of the relationship. So may third party na tao na nakaka-damage sa relationship. Pangalawa doon sa survey ay ang substance use, yung nagdra-drugs ang partner mo, o not necessarily drugs but also alcoholism, nagbabarkada, kung ano-anong mga spending na ang resource or income ay napupunta doon sa ibang purpose ng family circle. Ayan, financial problem, most probably isa lang ang nagtatrabaho, or ang nagtatrabaho ay maayos naman pero yung naiiwan na hindi nagtatrabaho or walang trabaho ay ginagastos ng wala sa purpose, or abusive ang kanyang paggagamit ng mga financial resources ng family dahil naggagambol or ginagastos sa mga hindi kailangan na items sa family or sa bahay. Another one is communication. Kulang sa pag-communicate, either mabunganga or sobra naman sa communication, mabunganga, nagnanag ang babae, or ang lalaki hindi nagsasalita pero galit na pala. So yun po. Number 5 is mga bata pa, nag-asawa na dahil nabuntis lang, ayun, ipinakasal na. Kayong mga parents, pag may ganyan, huwag nyo munang ipakasal. Let them be mature, let them get their own. Huwag nyo naman din i-force na mag-separate, pero ensure na hindi mabuntis ulit. So, there are mechanisms na pwedeng mas-stop na ang pagbubuntis, pero huwag nyong ipakasal dahil lang nabuntis. Okay? They're too young, lack of commitment, dahil mga bata pa, or kahit hindi bata pa, ayaw talagang magpatali, lalo na ang lalaki. Lack of equality, meaning socially, hindi pareho ang status, yung isa pobre ang pamilya, or kulang ng edukasyon ng isa. So, nagiging hindrance ang pagiging successful ng partnership or married life, kasi nga palaging inaabuso ang mas nakakababa ang status, the way that you're going to be treated. Kasi kung commoner ka nga, tapos yung naging asawa mo anak ng inchik or wealthy family, di ba, outcast ka kasi
Kahit anong gawin mo, iba talaga yung mga gayak ng may mga pera, di ba? Yan. Lack of preparation. Kasama ito doon sa mga bata pa kayo, hindi kayo nag-prepare kung saan kayo titira, nandoon pa kayo, nakikisama sa parents nyo, di ba? Nakikisama ka, and therefore, wala kang freedom because you don't have any choice. Hindi ka nga makabili ng sarili mong gatas dahil ang parents mo pa ang bumibili ng mga needs ng mga pampers ng anak mo, di ba? So, if there is hell, that is the hell that you will have to endure when you marry young and when you're not prepared. It is hell na hindi ka nakatapos ng edukasyon. It is hell because you cannot work because you need to take care of the children or the child. It is hell because you will be ostracized. Sa time na nabuntis ka sa time namin, naku, malaking kahihiyan yan sa pamilya pag hindi ka napakasalan at nabuntis ka muna, di ba? Ayan, abuse, physical, mental, emotional abuses. Halimbawa, ang asawa mo lagi na lang nasa barkada. Pag uuwi, lasing, bubuntalin ka pa, di ba? The emotional and repetitive na mga pang-aabuso sa'yo ay detrimental yan sa mental and emotional state mo. Kaya nga, di ba? Ako number 1 talaga ang mental health. Kasi ang emotion, nag-aano yan dahil sa mental state mo eh. Kung hindi maganda ang mga pinag-iisip mo, therefore, whatever you will see, feel, smell, ay puro hindi maganda kasi yan ang utak mo eh. Whatever the mind tells you, you will be that eh. Pag inisip mong napaka-depressing yung kinalalagyan mo ngayon, talagang hindi ka na happy dyan sa marriage na yan. Domestic violence. Yan. Chain reaction. It's going to be a domino effect. If the person is a substance abuser, magiging abuser physically, mentally, emotionally sa'yo. Lahat hindi magtatrabaho kasi yan na. It's going to be a hell for you. If there is worse than hell, then that condition I think is the worst kind of condition that you will have if you have a partner who uses drugs. Diba? Who uses drugs. Infertility, hindi ka nanganganak, hindi makabuntis din. So, hindi na yan nagfa-function. Ako, yan ang problema, di ba? So, maghahanap ang bawat isa niyan kung hindi ka na nagfa-function sa marital obligation mo. And then even now we have marital rape. Kung ayaw nang gamit ang babae sa'yo, hindi mo naman yan pwedeng persahin. Kaya ang mga lalaki naghahanap naman ng iba, di ba? So those are reasons for separation, not necessarily divorce as in divorce, but any kind of separation, be bed and board or for you to end the relationship, legal or not. In the study, it says that 70% of women, 70% ng mga babae, and sila ang gusto makipaghiwalay. They want to end the relationship. And of these people, kay lalaki ka o kay babae, but most babae ang nag-i-end, they regret. Manghinulsol sila. They say, sana hindi na lang ako nakipaghiwalay. They regret later. So, sa 100 people na nakikipaghiwalay, 41% hindi nagre-regret. 27% are women who regret,
32% men regret that naghiwalay sila, and 59 ang total na nagre-regret. So 27 plus 32 sa men ay 59% ang nagre-regret. Ang hindi lang nagre-regret or hindi nag-iisip na they are better off now being divorced or separated ay 41% lang. So, mas marami po ang nagre-regret. There is a study that also mas na-traumatize ang mga lalaki pag hinihiwalayan kaysa sa babae. Kasi napaka-resilient ang babae. Ang babae naman kasi, unless tayo ay punong-puno na, we can always extend eh. Ang normal na babae, nag-i-injure yan hanggat kaya pa niya, pero pag paulit-ulit na lang, pag umayaw na talaga ang babae, aayaw na yan. So, kayong mga lalaki na nakikinig, makinig kayo. Pasalamat kayo kung sa lahat ng pang-aabuso mo, andyan pa rin yung asawa mong babae. Because when they call it quits, then there is no turning back. So, I hope hindi pa rin kayo nagsasawa na mag-enjoy sa aking mga topic. Ang ano kasi noon, ang divorce ay parya in Indian term, or you are an outcast. Parang pag nabuntisan ka noon, you're an outcast eh. Dati ang divorce, pag na-divorce ka, talagang nakakahiya kang kapamilya or babae, ibig sabihin hindi ka marunong mag-endure or mag-keep sa asawa mo. So I am thanking you that you are following kahit mahaba-haba ang ating mga topics, pero hindi naman ako katulad ng ibang mga influencers na ang haba-haba pero yung mga comment walang saysay. Go to my playlist. Meron po ako hindi lang sa nutrition, exercise, and how to be wealthy as well. At saka yung mga medical kit na meron ka dapat kung ikaw ay elderly na rin, dapat meron kang mga medicines doon sa mga medical kit ko na yan. Thank you, and see you in the next segment for the next chapters that we will have to undergo in this book review, Women Men Love, Women Men Live. Goodbye.